We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Mahabang pila ng mga sasakyan papasok ng Batangas Port nararanasan ngayong Miyerkules Santo. Bilang ng mga nagtawid dagat sa pantalan umabot na sa mahigit 32,000. Bilang ng mga nasawi dahil sa sakit na pertussis sa Calabarzon Region mula Enero hanggang Marso ngayong taon umabot sa 7 ayon sa Department of Health. 50 anyos na lalaki patay matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Tanawan City, Batangas. Pagbebenta sa gilid ng Taal Lake sa barangay Tagbakin sa Lipas City, pansamantalang pinayagan dahil sa inaasahang dagsa ng mga bisita. At heat index sa ilang lugar sa Calabarzon at Mimaropa, posibleng umabot sa 41 hanggang 42 degrees Celsius bukas. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Buong puwersang nakatutok ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa paggunita sa Semana Santa. Makakasama natin live si Paul Hernandez mula sa Batangas Port at si Denise Abante sa Batangas City. Nararanasan ang mahabang pila ng mga sasakyang papasok ng Batangas Port ngayong Miyerkules Santo. Dagsa na rin sa pantala ng mga biyaherong magtatawid dagat. Para sa pinakahuling sitwasyon sa Batangas Port, nakatutok live si Paul Hernandez. Paul? Yes, Ace, hapon na pero napakaluwag ng sitwasyon dito sa loob ng passenger terminal building. Kung pansin mo sa likuran ko, ano yan, ticketing section niya pero halos walang pila ng mga pasahero. Napakalayo ng sitwasyong yan kumpara kaninang umaga. Mahaba ang pila ng mga sasakyang sasampa sa Roro sa labas ng Batangas Port kaninang umaga. Pagpasok sa passenger terminal building, pila rin ang mga pasahero. Kaya tamang nag-online booking na si Aaron para sa summer pasyal nila sa Puerto Galera. Expected na po na marami po talagang uuwi sa kanilang probinsya kaya po, yes po, mag-walk-in. Kaya mas okay po na mag-online booking po para less hassle po. Ngayong Miyerkules Santo ang huling araw ng pasok o trabaho ng mga empleyado. Baga-bagahe pa rin ang bitbit ng maraming magbabakasyon. Pero si Francis, natuto na raw sa mga nagdaang biyahe niya, kaya isang backpack lang ang dala pa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ayun sir, meron ganun. Na sumasabit yung nalalaglag, ganun. Mula nitong linggo ng Palaspas hanggang Martes Santo, pumalo sa mahigit 31,000 ang mga nagtawid dagat ayon sa PPA. Ngayong Miyerkules Santo ang nakikitang peak ng mga pasahero. Magkipag-cooperate tayo doon sa security measures na pinatutupad para po sa ating pong seguridad, iligtasan. At sinisiguro naman ang pamuno ng Philippine Ports Authority na magiging maalwan ang inyong karanasan. Nakakakumpiska pa rin ang hilaw na karne sa pantalan na mahigpit na ipinagbabawal, kasama ang mga patalim at combustible items. Ayon sa PPA Batangas, may biyahe pa rin ang mga barko hanggang sa Biyernes Santo. Samantala, may paalala naman ng Philippine Coast Guard sa mga pasaherong nagvi-video habang naglalayag. Iwasang pumunta sa gilid ng barko para iwas disgrasya. Mag-video o mag-picture lang daw sa ligtas na lugar. Sabihan na rin po namin yung mga crew na bantayan po yung kanilang mga pasahero na mag-ikot. No? Anumang aktibidad na nagdudulot ng delay o pagkaantala ng biyahe ng barko ay mahigpit na ipinagbabawal ng PCG. Hanggang mamayang gabi ay inaasahan yung buhos ng mga pasahero dito sa pantalan. Wala pa namang anunsyo tayo naririnig na kung may kanselasyon o fully book na yung mga barko. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Inaasahang dadagsa ang mahigit 5,000 pasahero kada araw sa Lipas City Bus Terminal hanggang bukas, Huwebes Santo. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise?
Sa mensaheng ipinadala sa atin kanina ng isang dispatcher mula sa Lipa City Bus Terminal, bahagya na raw nararanasan ang buhos ng mga pasahero ngayong hapon. Bukod sa mga regular na bus unit na biyaheng Maynila at karatig probinsya, 12 karagdagang unit mula sa iba't ibang bus companies ang nakaparada sa Lipa City Grand Terminal ngayong araw. Ito ang mga bus unit na may mga special permit para tumulong sa paghahakot ng mga dadagsang pasahero ngayong Semana Santa. Para po makasuporta, paluwas, pupuntang Cubao, ma'am. Para po hindi tayo mabusan ng unit, pa-Cubao. Rehistro po, prangkisa, para po makatulong sa pa-Cubao nila. Paluwas, makadagdag suporta. Meron po tayo. Kaya po sa NTPRB. Mula sa Bawan, Batangas, uuwi sa Montalban, Rizal para sa isang family outreach program ang pasaherong si Connie. Ilang gamit lang daw muna ang dinala niya para hindi abala sa biyahe. Bukas pa raw sana siya uuwi pero naisip niyang baka maipit siya sa dagsa ng mga pasahero. Siguro sa daming bababa. Kasi di ba ilang araw walang pasok. Okay ngayon kasi 20, ano pa lang naman ngayon 27. Parang kung bukas mahirap na. Para hindi ka mahirapan sa biyahe. Tsaka nakaka-stress masyadong traffic. Kasi naranasan ko noon, nakatayo ako eh. Magtatanghali kanina pero wala pang buhos ng mga pasahero patungong Maynila at ibang probinsya. Ayon sa ilang bus drivers at dispatcher, posible raw ngayong hapon o bukas ng umaga ang dagsa ng mga pasahero. Bagay na pinaghandaan na raw ng bus driver na si Vicente. Maaga po ako natulog kanina, gagagabi po ma'am. Pagtulog kong maaga para mamaya hanggang alas 12 raw kasi ang biyahe namin eh. Para hindi po antukin sa biyahe. Kung walang gaanong pila sa mga linya ng bus, kapansin-pansin naman ang bahagyang paghaba ng pila ng mga pasaherong naghihintay ng jeep patungong Lobo, Batangas. Nagkaroon daw ng pagbagal sa turnaround time o ang pagbalik ng mga modernized jeep mula sa Lobo pabalik sa Lipa City na inaabot ng humigit kumulang 2 oras. Sobrang tagal ng biyahe tapos traffic sa dagatan. Walo. Siguro sa banda-banda pa rin. Kailangan nilang magtiyaga talaga sa pila. Ang mag-anak na ito ni Junita mula sa Maynila, napasalampak na lang sa sahig habang naghihintay ng masasakyan. Nakakapagod. Gutom na kami. Samantala, patuloy din ang isinasagawang monitoring ng Lipa City Component Police Station sa terminal. Abiso nila sa mga pasahero at drivers ang pag-iingat at iwasan ang init ng ulo upang iwas aberya sa biyahe. Ace, payo ng mga otoridad sa mga mananakay pumunta na ng mas maaga sa terminal para maiwasan ang buhos ng mga pasahero. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Maluwag pa ang sitwasyon sa Batangas City Grand Terminal kaninang tanghali. Wala pang gaanong pila ng mga pasahero pero inaasang ngayong hapon o gabi hanggang April 1 ang buhos ng mga pasahero. Inaasang mahigit 15,000 na mga pasahero ang dadagsa rito kada araw. Katuwang naman ng pulisya mga opisyal ng barangay at LGU para sa pagpapanatili ng kaayusan sa terminal. Ayon sa pamunuan, regular ang biyahe ng mga bus ngayong Semana Santa mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Mga kapuso, asahan ang mas malinsangang panahon sa mga susunod na araw dulot ng Easterlies ayon sa Pag-asa. Ang heat index sa ilang lugar sa Calabarzon at Mimaropa posibleng umabot sa 41 hanggang 42 degrees Celsius. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Mararamdaman pa rin ang matinding init sa halos buong bansa at posibleng magpatuloy pa yan sa mga natitirang araw ng Semana Santa. Walang bagyo sa malang panahon na namataan ng Pag-asa, pero dahil sa patuloy na pag-iral ng Easterlies o yung warm and humid na hangin mula sa Pacific Ocean, asahang matataas na temperatura ulit ang maitatala sa maraming lugar. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Quezon, Laguna, Mindoro Provinces at Palawan. Magiging maalinsangan din sa iba pang bahagi ng bansa kasama ang Visayas at Mindanao pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Samantala, posibleng pumalo sa 41 degrees Celsius hanggang 42 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar sa Calabarzon at Mimaropa bukas, base sa inilabas sa 2-day forecast ng Pag-asa. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng hanggang 41 degrees Celsius na heat index sa Sangli Point sa Cavite. Posible ring makaranas ang 41 degrees Celsius na heat index sa Ambulong, Tanawan City sa Batangas bukas. Habang posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa San Jose Occidental, Mindoro, maging ang ilang lugar sa Palawan. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, para maging ligtas ang ating paggunita sa Semana Santa, huwag nating kalilimutan ang mga ilang paalala ng otoridad,
lalo na ngayong nakakaranas ng matinding init ng panahon. Para sa mga magbibisita iglesia, gumamit ng payong kung di maiiwasang magbilad sa araw. Magsuot ng komportableng damit, uminom ng sapat na tubig para maiwasang ma-dehydrate. Magdala ng tubig at pagkain para maiwasan ang pagkahilo dulot ng gutom. Siguraduhin hindi mabilis mapanis ang pagkain at itapon ang basura sa tamang lalagyan. Kung magsasama ng mga bata, siguraduhin may kasamang matanda. Maglagay ng impormasyon sa bulsa ng bata kung saan maaring makipag-ugnayan kung sakaling mawala ito. Umabot sa 7 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pertussis sa Calabarzon Region mula January hanggang March 2024. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Naka-face mask na bumiyahe mula sa Cavite papuntang Batangas Port ang 4 na taong gulang na anak na si Riza. Pag-iingat at proteksyon daw ito sa sakit dahil matao sa lugar na pupuntahan. Prevention po, para hindi makahawa or mahawa siya. Uso ngayon ang whooping cough o pertussis na karaniwang dinadapuan ay mga bata. Lalo yung mga schooling, lalo ngayong panahon na to, merong summer vacation, kung saan nagpupunta yung mga bata, hindi maiwasan. Tapos pagbalik ulit sa bahay or sa school, makakahawa sila or kami makahawa rin. Mula sa mga droplets ng mga taong may ubo o bumabahing ang pertussis, kaya mabilis na nakakahawa. Wala pa raw reported case nito sa Batangas City ayon sa City Health Office. Pero sa tala ng DOH Calabarzon, 7 na ang naiulat na nasawi dahil sa sakit mula January 1 hanggang March 15, 2024. Nag-meet na po kami sa mga local government units, coordinators sa bakuna, yung mga surveillance officers, sila po kasi yung mga nagmamonitor ng kaso. 62 ang positibo sa sakit na ito hanggang nitong March 23, 2024. Bagamat maituturing ng mataas ang bilang na ito, wala pang probinsyang nagdedeklara ng outbreak ayon sa DOH Calabarzon base sa monitoring. Meron po kasing tinatawag na epidemiologic threshold. 5-year trend po yan ng kaso, so nire-review po yan. No? Sa ngayon, wala pa po sa atin. Tinitiyak naman daw ng DOH Calabarzon ang kahandaan nila sakaling may lalawigan o munisipalidad na magdeklara ng outbreak. Payo ng kagawaran sa magbabakasyon ngayong Holy Week na magdoble ingat para iwas sakit ang mga bata. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 50 anyos na lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Tanawan City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Pauwi na raw sana sa Barangay Banjo West, Tanawan City sa Batangas sakay ng kanyang motorsiklo ang 50 anyos na lalaki mula sa kanyang trabaho bilang driver sa City Hall nang pagbabarilin siya ng hindi pa nakikilalang mga suspect na lula ng gray na SUV sa bahagi ng Barangay Banjo East ng nasabing lungsod. Ayon sa pulisya, lula ng kanyang motorsiklo ang biktima ng pagbabarilin ng hindi pa tukoy na salarin pasado alas 5 ng hapon kahapon. Sa inisyal na investigasyon, posibleng may kinalaman sa pamamaril ang mga dati ng kinahaharap na reklamo ng biktima. Sa tingin natin ay nasundan. Wala naman po nakikitang yung pamilya. Subalit yung background po ng biktima ay nakita natin dito sa kanyang record. Meron po siyang nasangkutan na 4 na kaso. Murder case sa Lipa, isang murder case sa San Pablo City, at meron din po siyang rape case dito sa Tanawan City last 2023. At meron pong isang reckless imprudence resulting in physical injuries. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Tama ng bala sa ulo at ilang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima mula sa hindi patukoy na kalibre ng baril. Patuloy ang manhunt operation ng pulisya sa kinaroroonan ng mga suspect. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing biktima. Kung may mga nagkaroon ng problema na hindi pa naman tapos, siyempre mag-ingat po tayo dahil lalo po yan, meron tayong mga naagrabyadong ibang tao, ando rin po lagi ang possibility na ang pagganti. Sana ganito lagi ang ating mga kababayan na agad-agad nagbibigay ng impormasyon para sa ikalulutas ng mga ganitong kaso. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Pansamantalang pinayagan ang pagbebenta sa gilid ng Taal Lake sa Barangay Tagbakin sa Lipa City dahil sa inaasahang dagsa ng mga bisita. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Bago pa lamang daw ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal noong 2020, may tindahan na ng mga lutong ulam, merienda at sari-saring inumin ang 67 anyos na si Aling Billy sa bahaging ito ng Sitio Tagbakin, Barangay Halang sa Lipa City. Natigil lang ito dahil sa pag-alboroto ng bulkan at ngayong taon muli silang pinayagan na pumwesto sa lugar dahil sa inaasahang dagsa ng mga bisita ngayong Semana Santa. Ikinatuwa ito ni Aling Billy. Napakalaking tulong po sa amin kasi nagkaroon kami ng kaunting kita uli, yan, ganyan. Kaya napakalaking tulong ho ng pagtitinda namin dito. Talagang napakahirap ho ng buhay dito na wala nga kaming pinagkikitaan. Nung ipinaayos ho ito, nagkaroon kami ng magandang mga pinagkikitaan dito. Sa tala ng Barangay Halang, umaabot sa mahigit 1,000 mga turista ang dumarayo sa lugar tuwing weekend. Inaasahang dodoble ang bilang na yan ngayong Semana Santa. Dinarayo ang Sitio Tagbakin dahil tanaw dito ang ganda ng Taal Lake at Bulkang Taal. Sa dami nga ho ng mga napunta dito, syempre ang mga tao ay nag-iisip din ng kanilang hanap buhay na mapapagkakitaan. Ayun nga, itinuloy nila yon dahil unang-una nandito yung mga masasarap na isda, yung mga kagaya ng tawilis, mga tilapia. Nandito yung potential, ma'am, Dahil pag dami ng tao napunta dito, ibig sabihin nun, pag dami ng hanap buhay at oportunidad para sa kanya. Ang mag-anak ni Armando na mula lamang sa Barangay Duhatan, karatig na barangay ng Halang na isipang magsama-sama at mananghalian sa ilang kubo sa lugar. Paraan daw nila ito para matanggal ang stress at maipasyal ang mga bata. Kung sa malayo, wala naman kaming magagastos, wala kaming maibayad ng ganong kalaki. Kung sa resort, private, dito naman open. Saka unang-una, hindi naman iba sa amin ito, karatig barangay. Kaya mas okay kami dito. Mag-ingat sila sa paglalakbay papunta dito dahil unang-una medyo matarik yung daan dito, medyo delikado. At kung maaari ay, kung may mga magdadala man ng alak ay huwag masyadong magpapakalango para makauwi sila ng ligtas. Lalo na ho dito sa area naman ng Lawa na medyo may biglang lalim na kung maaari ay, hanggat maaari ay iwasan nila yung pagligo dito dahil unang-una medyo delikado nga at may mga nakaraan na nalunod dahil mga nakakainom nga. Pinagdodoble ingat talaga namin sila. Bagamat hindi na ipinapayo pa para sa mga turista ang paglusong sa lugar kapag gabi na, 24 oras naman ang pagbabantay ng barangay police. Hanggang alas 6 ng gabi lang din pinapayagan ang pamamasyal sa lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga bisita. Kasama si J. Armalhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Suspendido muna ngayong araw hanggang March 31 ang voter registration ng COMELEC bilang paggunita sa Semana Santa. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Huling araw muna kahapon para sa voter registration ng COMELEC. Wala ng aplikasyon ng registration ngayong araw hanggang sa Black Saturday. Direktiba yan na inilabas ng COMELEC bilang paggunita ng ahensya sa Semana Santa. With respect to other government offices, I heard that they are pay, no? But with respect to the man sa COMELEC, we received the memo that we're closed on Wednesday. Sa huling datos, mahigit 7,000 na ang nagpatala sa kanila mula nang buksan ng registration ng February 12. Kapansin-pansin daw ang partisipasyon ng mga residente sa mga ginagawang satellite registration. Tulong din daw ito para makapag-reactivate agad ng status ng rehistro ang mga botanteng nawala sa listahan, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. From the farther places like Talahib, De La Paz, na malalayo, we're able to cater to the constituents, no? Sa April 1 na muli, araw ng Lunes, magre-resume ang voter registration. May nakatakda namang schedule ang COMELEC para sa vulnerable sector, gaya ng PWD at senior citizen sa susunod na buwan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Buhay na buhay pa rin sa mga Katoliko ang pagbibisita iglesia ngayong Semana Santa. Nakagawian na raw ito ng ilan bilang pagpapakita ng debosyon at pananampalataya. Hindi alintana ng ilang mananampalataya ang maalinsangan at mainit na panahon makabisita lang sa 7 o 14 na simbahan. Bukas ang mga simbahan sa Batangas para sa mga gustong magbisita iglesia. Inihahalin tulad ng simbahang Katolika ang tradisyon ng bisita iglesia sa ginawang paglalakbay ni Hesukristo. Bagay na dapat lang daw pagkukulan ng panahon ng mga Kristiyano.
Marami kaming pinuntahan po dito sa Batangas, na sa Marian Orchard, dito po sa Batangas, sa Monte Maria, at sa St. Therese, at saka doon po sa una naming inanon yung St. Francis of Paula. Sila'y bumibisita sa iba't ibang mga simbahan at na inilalarawan nito, una sa palagay ko ay yung ating identity bilang mga Kristiyano na tayo'y naglalakbay dito sa mundo papuntang langit. Sumalang din ang volleyball players ng NCAA member schools sa GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series. Narito ang report ni Hazel Alviar. For their first NCAA Finals! And an ace from Matt! Hindi lang sa court pwedeng sundan ang bawat galaw ng mga NCAA volleyball athletes. Maging ang bawat post online, parang bola ring pwedeng tutukan ng mga follower. Kaya para sa kanila, ang next set ng The GMA Masterclass Series, kung saan i-extend pa ang potensyal nilang magbahagi ng kwento sa social media. Ang coaches nila this time, digital producers, reporters at writers ng GMA Integrated News Digital Team. Feel mo kapag sa stage, masaya. Marami sa mga atleta ang idol din sa campus. Ambassador ng maituturing ng kanilang mga team, school at ng sports. This is our way to share our personal stories, triumphs and challenges with the world. Dito natin sina-showcase yung journey. We have the power to inspire and unite communities across the Philippines and overseas. Ang dami ko na sobrang na-realize sa ngayong masterclass. Kailangan ko pala ng ganito para makatulong. To promote not just the athletes but the teams, the schools, and the whole volleyball community po. Ang laking impact po niya. So with sessions like this, nag-guide natin sila on how to use social media properly and responsibly. It will have a big impact sa younger generation. Subaybayan ang kwento ng mga astig na volleyball student athletes ng NCAA sa GTV, GMA Sports at GMA News Online at social media pages ng NCAA. Watch them rise, NCAA. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nahukay ng isang residente ang umano'y vintage bomb sa ilalim ng puno ng sampalok sa Cuenca, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nahukay ng isang residente ang isa umanong vintage bomb sa ilalim ng naputol na puno ng sampalok sa bahagi ng Barangay Dita, Cuenca, Batangas pasado alas 10 ng umaga kahapon. Ayon sa Provincial EOD and K9 Unit Batangas, hinuhukay ng residente ang ugat ng putol na puno ng sampalok para gawing driftwood o mga pandekorasyon sa bahay nang mapansin ang pampasabog. Agad daw niya itong ipinagbigay alam sa otoridad. Ayon sa Batangas PECU, isang 81mm mortar projectile ang natagpo ang bomba. Malaki po yung possibility, probability na remnants of bar po ito. So bumaon na po ito sa lupa. Nakakatagalan ng panahon, tinubuan na po ng puno yung ukso or yung unexploded ordnance. Ayon sa otoridad, posible pang sumabog ang bomba kapag hindi tama ang pag-handle nito. Kasalukuyan na itong nasa kustodiya ng Batangas PPO. Kung wala po tayong kakayahan doon sa render safe procedure o mga otorisadong tao lamang po, huwag po natin gagalawin at itawag po natin to sa membro ng mga barangay, idiretso na po sa membro ng ating kapulisan. Nagsasagawa na rin ang Batangas PECU ng information dissemination kaugnay sa mga dapat gawin sakaling makahukay o makakita ng mga pampasabog. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Tukoy na ng otoridad ang barkong umano'y nakasagi at nakabangga sa isang fishing boat na FB John Michael sa dagat na sakop ng Mansalay Oriental, Mindoro noong linggo. Kasalukuyan ng nagsasagawa ng Maritime Casualty Investigation ayon sa Coast Guard Station Oriental, Mindoro. Hindi pa malinaw sa ngayon kung paano nabangga ng barko ang fishing boat. Pero ayon umano sa kapitan ng barko, may iniwasan daw silang lambat. Samantala, patuloy pang nagsasagawa
ng search and rescue operation ang Coast Guard para mahanap ang nawawalang mangingisda. Kabilang ang nawawalang mangingisda sa 28 sakay ng fishing boat na nabangga ng barko. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng barko. Tumaas ng 20 hanggang 50 pesos kada kilo ang presyo ng isda sa Lipa City Public Market. Daing naman ng ilang nagtitinda ang matumal na bentahan. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Matumal na nga raw ang bentahan ng mga isda, nagkaroon pa ng pagtaas sa presyo ng mga paninda ayon sa mga tindera sa Lipa City Public Market. Kaya ang tinderong si Joel, binabaan na raw ang presyo ng kanyang mga paninda, makabenta lang. Binibigyan namin mura para maubos. Maghihilado ko ng isda. Ang dati kasing 160 to 180 pesos kada kilo ng galunggong, 180 to 200 pesos per kilo na ngayon. 50 pesos naman ang itinaas sa presyo ng tulingan na dating 200 pesos lamang. Mataas na demand ng isda sa merkado ang nakikitang dahilan ng pamunuan ng pamilihan sa pagtaas sa presyo nito. Basta tuwing mahal na araw, mataas po ang presyo ng isda. Unang-una doon sa kinukuhanan nila, padalwa yung mga biyahero. Kakaunti yung dumating ngayon. Mataas po ang demand at kakaunti ang dumating, pamahal po. Sa taas ng presyo ng sariwang isda, tuyo na lang daw muna ang napiling bilhin ni Mario. Bukod kasi sa mas mura, mas matagal din daw itong ikonsumo ng kanyang pamilya. Mas marami ang 1 kilo ng tuyo kaysa sariwa. Ngayon naman wala naman may pabiling mura lahat mahal ang bilihin. Ito yun na lang muna siyang kasi sa budget. 160 pesos lamang ang kada kilo ng tuyo o hawot. Di hamak na mas mura kaysa sa sariwang isda. Ngayong Miyerkules Santo, pailan-ilan na rin ang mga mamimili sa palengke. Bagay na karaniwan na raw tuwing sasapit ang Semana Santa. Ang iba ay nasa simbahan, nagbibisita iglesia. Kaya yun po ang nakikita, kaya medyo matumal ang bentahan ngayon. Sa tingin ko, pagkatapos itong Holy Week, lalakas na uli at dadami na uli ang dating ng isda dito sa pamilyang bayan. Wala namang paggalaw sa presyo ng gulay Tagalog at gulay Baguio sa Lipa City Public Market na naglalaro sa 80 pesos hanggang 120 pesos. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mapapanood na sa April 1 sa GMA Prime, 8:50 p.m. ang My Guardian Alien na pinagbibidahan ni primetime queen Marian Rivera. Samantala, magtatambal sa isang pelikula sina Jillian Ward at Ken Chan. Narito ang report ni Hazel Alviar. Malapit nang mapanood ang primetime series na My Guardian Alien na pagbibidahan ni Marian Rivera at Gabby Concepcion kasama si Max Collins. Iikot ang kwento sa masaya, mapagmahal at perpektong pamilya ni Catherine ang papel na ginagampanan ni Marian. Pero mababaliktad ang kanilang mapayapang buhay dahil sa isang insidente. Abangan ang My Guardian Alien sa April 1 sa GMA Prime, 8:50 p.m. Mula naman sa kanilang chemistry sa abot kamay na pangarap, ang Ken Jill love team ni na Ken Chan at Jillian Ward mapapanood sa big screen. Bibida kasi ang dalawa sa isang pelikula at magsisimula raw ang kanilang taping sa Mayo sa Taiwan. Samantala, mapapanood naman ang kapuso actress si Katrina Halili sa Recipes of Love ng GMA Public Affairs na ipapalabas sa Linggo. Isang drama special na siguradong kikiliti sa panlasa ng mga manonood. Makakasama niya rito ang sparkle star na si Martin Del Rosario. Abangan yan sa Linggo, March 31, 2 p.m. sa GMA Network. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.